20 emerging technologies na magpapabago sa buhay ng mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang unti-unti ring pag-unlad ng ating teknolohiya at ito ay nagkakaroon ng malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa totoo nga nito ay marami na ang umaasa sa mga AI sa ating panahon. Pero ang tanong, ano-ano pa ba ang mga AI na mag-i-emerge o mas yayabong pa sa pagdating ng panahon? At sa video ngang ito ay pag-uusapan natin at titingnan natin ang 20 emerging technologies na tiyak na babago sa buhay ng napakaraming tao at tutulong na din sa mga tao sa susunod na henerasyon. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Artificial Intelligence. Ang Artificial Intelligence o mas kilala bilang AI ay bahagi ng computer science na naglalayong lumikha ng mga makina na kayang magsagawa ng mga gawain na nangangailangan ng human intelligence. Mayroon itong tatlong pangunahing uri na kinabibilangan naman ng Narrow AI, General AI at Super Intelligent AI. Ang Narrow AI o kilala rin bilang Weak AI ay gumagawa ng mga gawain tulad ng voice recognition. Samantala, ang General AI naman ay mayroong kakayahan na maunawaan at matutunan ang anumang intellectual task na kayang gawin ng isang tao. Ang Super Intelligent AI naman ay itinuturing na higit na mas matalino kaysa sa pinakamatalinong tao sa mundo. Dagdag pa rito, ang AI ay binubuo rin ng iba't ibang technology tulad ng machine learning at deep learning. Ang machine learning ay nakakatulong naman sa mga system nito na matutunan ang mga data nang walang ginagamit na explicit programming. Samantala, ang deep learning naman ay isang subset ng machine learning na gumagamit ng neural networks. Dagdag pa rito, ang AI ay mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan pagdating sa maraming industriya tulad ng healthcare, kung saan ginagamit ito para sa diagnostic imaging at personalized medicine. Number 2. Augmented Reality and Virtual Reality. Ang augmented reality o AR ay isang technology na gumagamit ng mga digital elements tulad ng picture, video, at mga impormasyon na inilalagay naman sa mga devices tulad ng smartphone o AR glasses. Natutulungan nito ang mga users na makakuha ng mga computer-generated information. At itinuturing din ito bilang isang makabagong paraan para sa edukasyon, entertainment, at trabaho. Ang virtual reality naman ay lumilikha ng isang immersive environment na iba sa mundong ating ginagalawan. Kadalasan ay ginagamitan ito ng isang VR headset. Dito ay maaaring maranasan ng isang tao ang mga bagay na hindi niya kayang gawin sa totoong mundo. Halimbawa, kapag naglalaro tayo ng mga video games ay nararamdaman natin na parang nasa kabilang mundo tayo. Maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang gumagamit nito dahil nakakatulong ito upang mabawasan ang lungkot na nararamdaman nila dahil nagsisilbi itong entertainment para sa kanila. Dagdag pa rito, ang AR at VR ay patuloy na umuunlad dahil sa pagpapabuti ng mga hardware tulad ng mas pinabilis na processing power, mas mataas na resolution display at mga advanced sensors. Number 3. Big Data and Advanced Analytics. Ang big data ay tumutukoy sa napakaraming data na hindi kayang iproseso o i-analyze ng traditional database tools lamang dahil sa laki at dami nito. Ang mga data na ito ay kinokolekta mula sa iba't ibang sources tulad ng social media, sensors, digital images at marami pang iba. Samantala, ang advanced analytics ay tumutukoy naman sa pagsasagawa ng mga sophisticated analysis techniques sa mga data upang magkaroon ng mas malalim na insights o predictions tungkol sa isang bagay. Mayroon itong iba't ibang forms tulad ng data mining, predictive analytics, machine learning, at text analytics. Ang predictive analytics ay gumagamit ng mga statistical models at forecasting techniques para mahulaan ang mga maaaring mangyari sa hinaharap batay sa historical data. Samantala, ang text analytics naman ay nag-a-analyze ng mga data para makakuha ng mga useful information. Ang paggamit ng big data at advanced analytics ay nagbibigay daan sa mga kumpanya at mga organizations na mapabuti ang kanilang decision-making sa pamamagitan ng real-time data analytics at upang matukoy ang mga bagong market trends at mga pag-uugali ng mga consumers. Number 4.
blockchain. Ang blockchain ay tumutukoy sa isang teknolohiya na nagtatala ng mga computer transactions upang hindi mabago o mapeke ang anumang impormasyon. Ang bawat block sa chain ay naglalaman ng kung ilang transactions ang isinasagawa at kung nagkaroon ng panibagong transaction. Ang blockchain ay ginawa upang makatulong sa mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin. Ngunit mayroon din itong mahalagang papel pagdating sa iba't ibang sectors tulad ng pera, real estate, healthcare at maging sa pamahalaan kung saan maaari itong gamitin para safe na mai-transfer ang mga asset. Samantala, isa sa mga pangunahing katangian ng blockchain ay ang transparency. Bukod dito, ang blockchain ay immutable. Ibig sabihin, kapag naipasok na ang data, hindi na ito maaaring baguhin o burahin pa. Ito ay nakakatulong upang masiguro ang seguridad ng mga digital transactions. Samantala, ang paggamit naman ng blockchain ay nagdudulot rin ng ilang mga issues tulad ng scalability issues, energy consumption, lalo na sa proof-of-work models. Number 5. Clean technology. Ang clean technology o clean tech ay tumutukoy sa mga technology, produkto at serbisyo na ginawa upang magbigay ng superior performance para sa mas mababang gastos na may kaugnayan naman sa kapaligiran. Samantala, ang pangunahing layunin ng clean tech ay upang mapabuti ang mga natural resources at upang mabawasan ang mga ecological footprints. Kasama rito ang renewable energy sources tulad ng solar at hydropower, pati na rin ang mga technology pagdating sa water purification at waste management. Dagdag pa rito, isa sa mga pangunahing aspekto ng clean tech ay ang paggamit ng renewable energy upang palitan ang traditional fuel na naglalabas ng madaming carbon. Sa pamamagitan ng mga solar panels at wind turbines ay nakakakuha tayo ng energy mula sa araw at hangin. Samantala, ang water purification technology sa clean tech ay nakatuon naman sa paglinis ng tubig sa pamamagitan ng mas sustainable na paraan at hindi gumagamit ng anumang chemicals. Halimbawa, ang paggamit ng advanced filtration systems at UV light sterilization ay nakakatulong upang maging malinis ang tubig. Ang waste management sa ilalim ng clean tech, katulad ng recycling, composting at waste-to-energy systems ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill. Number 6. Internet of Things. Ang Internet of Things o IoT ay isang pamamaraan kung saan ang mga bagay ay connected sa internet at sa isa't isa sa pamamagitan ng built-in sensors, software at iba pang technology. Sa pamamagitan ng IoT, maaaring maging automatic ang pag-adjust ng mga smart thermostat sa temperature ng isang bahay, habang ang mga smart city solutions naman ay maaaring makatulong pagdating sa traffic. Samantala, isa sa mga pangunahing benepisyo ng IoT ay ang kakayahan nitong mangolekta ng maraming data mula sa magkakaibang sources na magagamit para sa pag-a-analyze at paggawa ng mas matalinong desisyon. Halimbawa, sa sektor ng agriculture, maaaring gamitin ang IoT para sa mas maayos na pag-monitor ng kondisyon ng lupa at ng panahon. Ang pagdami ng IoT devices ay nagdudulot din ng iba't ibang mga problema tulad ng issue pagdating sa seguridad at privacy. Ang mga connected device ay maaaring maging target ng mga hacker. Kaugnay nito, ang pagtiyak sa kaligtasan at privacy sa IoT ecosystem ay isa sa mga priorities ng mga developer at regulators ngayon. Number 7. Advanced Robotics. Ang advanced robotics ay tumutukoy sa pinakabagong yugto ng pag-unlad ng technology sa larangan ng robotics. Sa kasalukuyang panahon, ang advanced robotics ay ginagamit sa iba't ibang sektor tulad ng manufacturing, healthcare, automotive at maging sa mga consumer products. Isa sa mga pangunahing aspeto ng advanced robotics ay ang integration ng artificial intelligence o AI at machine learning algorithms na nakakatulong sa mga robot na mag-aral at umangkop sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, pagdating sa healthcare, ang mga surgical robots ay maaaring magsagawa ng mga complicated operations na kung saan ito ay hindi gaanong mapanganib kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Samantala, pagdating naman sa automotive industry, ang autonomous vehicles ay umuunlad sa pamamagitan ng paggamit ng advanced robotics na nakakatulong sa mga sasakyan upang makaiwas sa mga aksidente. Bukod dito, ang advanced robotics ay nagdudulot din ng mga pagbabago sa mechanical design at material science na nagbibigay daan sa paglikha ng mas magaan, mas matibay at mas energy efficient na mga robots. Dagdag pa rito, ang pag-unlad ng battery technology at sensor technology
ay patuloy ding nakakatulong upang magamit ang mga robots lalo na sa mas mahihirap na sitwasyon. Number 8. Additive manufacturing. Ang additive manufacturing o mas kilala bilang 3D printing ay isang proseso kung saan ay nakakagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga materyas layer by layer mula sa isang digital design. Naiiba ito sa traditional manufacturing methods tulad ng machining kung saan ay inaalis ang mga materials upang makabuo ng isang project. Samantala, ang proseso ng additive manufacturing ay nagsisimula sa paggawa ng isang digital design gamit ang computer-aided design software. Pagkatapos nito, ang design ay hinahati sa maninipis na mga layer sa pamamagitan ng slicing software. Ang mga printer ay gumagamit ng iba't ibang uri ng materials tulad ng plastic, metal, ceramic at resin, depende sa gagawing design at proyekto. Mayroong iba't ibang technology pagdating sa 3D printing tulad ng fused deposition modeling kung saan ang plastic filament ay tinutunaw at inilalagay layer by layer. Samantala, ang stereolithography naman ay gumagamit ng ultraviolet light upang patigasin ang liquid resin. At ang selective laser sintering naman ay ginagamitan ng isang laser upang pagsamahin ang mga powder particles. Dagdag pa rito, pagdating naman sa aerospace at automotive industries, ang 3D printing ay ginagamit para sa prototyping. Sa medicine industry naman, ang additive manufacturing ay ginagamit naman sa paggawa ng customized implants at prosthetics. Number 9. Cloud computing. Ang cloud computing ay tumutukoy sa isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mga users na mag-save, mag-access at mag-process ng data sa mga remote server na connected sa internet. Samantala, may tatlong pangunahing model service sa cloud computing na kinabibilangan ng infrastructure as a service, platform as a service at software as a service. Ang infrastructure as a service ay nakakatulong sa mga users sa pag-access ng mga virtual machine, storage at networks. Samantala, ang platform as a service naman ay nag-o-offer ng set of tools at software na kinakailangan sa pag-develop ng application. Ang software as a service naman ay nagbibigay ng access sa software applications sa internet. Bukod pa rito, ang cloud computing ay nahahati din sa tatlong categories na kinabibilangan naman ng public, private at hybrid cloud. Ang public cloud services tulad ng Amazon Web Services o Google Cloud Platform ay available para sa maraming users. Ang private cloud ay ginagamit para sa isang organization at ang hybrid cloud naman ay ang combination ng public at private cloud service. Ang paggamit ng cloud computing ay nakakatulong sa mga negosyante upang mapalago ang kanilang negosyo. Number 10. Nanotechnology. Ang nanotechnology ay isang larangan ng science at engineering na tumutukoy sa pag-aaral at pagkontrol ng mga materials na may kaugnayan sa sukat na tinatawag na nanometer. Sa larangan ng medicine, ang nanotechnology ay ginagamit para sa pag-develop ng mas maliliit at mas epektibong mga gamot, mga nanorobots para sa pag-oopera, at mga biosensors para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga sakit. Pagdating naman sa energy, pinapabuti ng nanomaterials ang serbisyo ng solar panels at nagbibigay din ito ng mas matibay na mga materials para sa mga wind turbines. Samantala, sa larangan naman ng electronics, ang nanotechnology ay nakakatulong sa paglikha ng mas maliit, mas mabilis at mas energy efficient na mga devices. Halimbawa, ang graphene, isang nanomaterial, ay maaaring ma-develop sa electronics industry dahil mas manipis at mas matibay ito kaysa sa silicon. Number 11. Quantum computing. Ang quantum computing ay isang technology na gumagamit ng mga quantum mechanics principles upang mag-calculate ng mas mabilis kumpara sa traditional computers. Ang pangunahing information unit na ginagamit sa quantum computing ay tinatawag na qubit, na naiiba sa standard binary bit dahil maaari itong mag-represent sa 0, 1 o simultaneously. Ang isa pang mahalagang concept sa quantum computing ay ang entanglement. Ito ay nagbigay daan sa mga qubit na magkaroon ng direct connection sa isa't isa kahit na nasa malalayong distansya. Ngunit kapag ang isang qubit ay nagbago ng position, ang estado din ng isa pang naka-entangle na qubit ay agad na magkakaroon ng pagbabago. Samantala, ang entanglement at superposition ay nakakatulong din sa quantum computers upang makagawa ng calculation ng sabay-sabay. Ang quantum computing ay maaaring gamitin
sa pag-optimize ng mga logistics, pagre-research tungkol sa mga bagong gamot, pagsasagawa ng complex material simulations at pag-decrypt ng mahihirap na encryption algorithms. Number 12, genomics. Ang genomics ay tumutukoy sa pag-aaral ng genomes. Ito ang kabuuang genetic material na matatagpuan sa isang organism. Ito ay kinabibilangan ng pag-determine sa sequence ng DNA at pag-a-analyze ng mga ito para maunawaan ang structure, function o evolution ng genes at maging ang complex interactions nito sa loob ng species at sa kapaligiran. Ang gene editing naman ay isang paraan ng pagbabago ng DNA sa loob ng isang organism. Isa sa kilalang technology na ginagamit sa gene editing ay ang CRISPR-Cas9 na kung saan ito ay gumagamit ng isang system na hiniram mula sa immune defense ng bakterya. Dahil dito ay pinuputol ng mga scientist ang DNA nito upang alisin, dagdagan o palitan ang mga bahagi ng genome. Maliban dito, ang genomics ay karaniwang ginagamit sa medical upang gamutin ang iba't ibang genetic disorders at gayon din sa agriculture dahil nakakatulong ito upang maging malusog ang mga tanim at upang dumami ang ani. Sa kabila nito, ang technology na ito ay nagbukas ng maraming opportunity upang mapalawak ang biological research at biotechnology upang matulungan ang mga tao pagdating sa kanilang kalusugan. Number 13. Renewable energy technologies. Ang renewable energy technologies ay tumutukoy sa mga paraan ng pagkuha ng energy mula sa mga renewable source katulad ng araw, hangin, tubig at biomass. Una, ang solar energy. Ito ay gumagamit ng photovoltaic cells sa solar panels upang magkolekta ng sikat ng araw at mag-convert ito upang maging kuryente. Bukod dito, ay mayroon ding solar thermal technology na ginagamit ang init mula sa araw upang mag-init ng tubig at para sa industrial applications. Maliban dito, ang wind energy ay ginagamit din sa paggawa ng mga renewable energies sa pamamagitan ng paggamit ng mga wind turbines. Ito ay gumagamit ng lakas ng hangin upang paikutin ang mga blades na nakakonect naman sa isang generator na kung saan ay ito ang nagpo-produce ng kuryente. Karaniwan itong matatagpuan sa mga wind farms na nasa mataas na lugar. Bukod pa dito, ang biomass energy ay ginagamit din upang makalikha ng mga energies sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga kahoy, halaman at animal waste upang makapag-produce ng init. Ginagamit din ito sa fermentation upang makabuo ng biofuel gaya ng ethanol at biodiesel. Samantala, ang geothermal energy ay nakakatulong din sa pag-produce ng kuryente sa pamamagitan ng pagkuha ng init mula sa ilalim ng lupa para gamitin sa paggawa ng steam na magpapaandar sa mga turbine upang makalikha ng kuryente. Ang patuloy na pag-unlad ng mga renewable energy technologies ay mahalaga para sa sustainable na paggamit ng mga natural resources at upang mabawasan ang greenhouse gas emissions. Number 14. Biotechnology. Ang biotechnology ay tumutukoy sa paggamit ng science at technology sa mga living organisms upang makabuo ng mga bagong produkto. Ang biotechnology ay mayroong iba't ibang field katulad ng red biotechnology, green biotechnology at white biotechnology. Ang red biotechnology ay ginagamit para sa paggawa ng mga vaccines, gamot at genetic testing. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng genetic engineering upang makagawa ng mga insulin at iba pang mahalagang hormones sa pamamagitan ng pag-modify ng DNA ng mga microorganism. Ang green biotechnology naman ay tumutukoy sa paggamit ng genetic engineering sa pagpapabuti ng mga pananim para sa agriculture. Kasama dito ang pagpaparami at pagpapalaki ng mga halaman at ani. Samantala, ang white biotechnology naman ay tumutukoy sa mga industrial process tulad ng pag-produce ng biofuel, biodegradable plastics at enzymes para sa paggawa ng papel at maging sa food processing. Sa kabuuan, ang biotechnology ay nakakatulong upang masolusyonan ang mga problema sa kalusugan, pagkain at maging sa kapaligiran. Number 15. Neuromorphic computing. Ang neuromorphic computing ay binuo batay sa concept ng neuromorphic engineering na iminungkahi naman ni Carver Mead noong 1980. Kaugnay nito, ang mga electronic circuits ay ginawa upang gayahin ang mga neural architectures ng biological systems. Ang layunin ng neuromorphic computing ay paunlarin at bigyan ng solusyon ng mga problema pagdating sa traditional computing kabilang ang mataas na energy consumption
at kakulangan sa kakayahan upang i-process ang mga complex at unstructured data. Gayon din, sa tulong ng mga special chips tulad ng neuromorphic chips ay nagkakaroon ang isang tao ng mas mabilis at mas energy-efficient na data processing. Samantala, ang mga neuromorphic chips ay gumagamit din ng mga spiking neural networks upang magdala ng mga information. Dahil dito, ang neuromorphic computing ay ginagamit sa iba't ibang application tulad ng robotics, machine learning at artificial intelligence na kung saan ang adaptability at autonomous learning ay mahalaga. Subalit ang lawak at impluwensya ng neuromorphic computing ay lalo pang uunlad sa hinaharap, lalong higit sa pagpapabuti ng efficiency at performance ng mga smart devices at mga systems. Number 16, edge computing. Ang edge computing ay isang paradigm technology na naglalayong pabilisin ang data processing at binabawasan din nito ang latency na mahalaga naman para sa mga real-time application tulad ng autonomous vehicles, IoT devices at smart cities. Samantala, ang edge computing ay gumagana sa pamamagitan ng paggamit ng mga edge devices tulad ng router, switch at computing nodes. Ang mga ito ay matatagpuan sa edge ng network malapit sa mga sensors o mga device na nagpo-provide ng data. Ang mga device na ito ay responsable sa pag-process, pag-store o pag-analyze ng mga information. Dagdag pa rito, ang edge computing ay nakakatulong din upang protektahan ang mga information ng isang tao dahil ang mga sensitive data ay pinoprocess locally at binabawasan din nito ang panganib na ma-expose ang data habang ginagamit ang internet. Ang technology na ito ay mahalaga lalo na sa mga industries na kung saan ang privacy at compliance ay pinangangalagaan tulad na lamang sa healthcare at financial services. Number 17, Advanced Energy Storage Systems. Ang Advanced Energy Storage Systems ay mahalagang technology na ginagamit sa pag-iimbak ng mga energy at sa pag-optimize ng mga renewable energy sources tulad ng solar at wind power. Ito ay mahalaga para sa pagtugon sa variability at intermittency ng renewable energy sa pamamagitan ng pagtiyak na ang energies ay magagamit pa rin kahit na ang renewable sources ay hindi available. Isa sa mga pangunahing uri ng advanced energy storage systems ay ang chemical batteries na kung saan ay mayroon itong lithium-ion, lead-acid at sodium-sulfur batteries. Gayon din, ang mga ito ay may iba't ibang capacity at efficiency levels depende sa kanilang chemistries. Bukod pa dito, ang pumped hydro storage ay isa ding uri ng advanced energy storage systems na kung saan ay gumagamit din ito ng dalawang water reservoirs sa magkaibang elevations. Kapag maraming energies, ang tubig ay pinapampataas patungo sa mataas na reservoir at kapag naman naubos ang energy ay pinapakawalan ito pababa. At pagkatapos nito ay papaanda rin naman ang mga turbines para magkaroon ng panibagong electricity. Number 18. Digital Twins. Ang digital twins ay isang digital replica ng isang bagay, process o system. Ito ay ginagamit upang masubaybayan, masuri at mapahusay ang pagganap ng mga bagay sa totoong mundo sa pamamagitan ng simulation at analysis sa isang virtual environment. Ang technology na ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industries tulad ng manufacturing, automotive, healthcare at urban planning. Sa manufacturing, ang digital twins ay ginagamit para bantayan ang performance ng mga makina at mga production process. Sa pamamagitan nito ay maaaring ma-optimize ang efficiency, mabawasan ang downtime at ma-identify agad ang mga future failures bago pa man mangyari. Samantala sa automotive sector, ang digital twins ay ginagamit naman para sa pagdevelop ng mga bagong sasakyan kung saan ay masusi nilang pinag-aaralan ang mga design, safety at performance ng sasakyan bago pa ito aktwal na mabuo. Number 19. Cybersecurity Innovations. Ang cybersecurity innovations ay patuloy na pinapaunlad upang matugunan ang malaking banta ng cyber attacks. Gayon din, ito ay kinabibilangan ng artificial intelligence at machine learning na kung saan ang mga ito ay ginagamit upang ma-identify at matugunan ang mga banta sa seguridad. Samantala, ang quantum cryptography ay nagbibigay din ng security sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga information gamit ang mga quantum physics principles.
Bukod pa dito, ang cloud security ay isa ding pinapaunlad na technology dahil marami na ring mga kumpanya ang lumilipat sa cloud computing. Ang mga bagong technology tulad ng Secure Access Service Edge at Cloud Access Security Brokers ay binuo upang madagdagan ang seguridad ng mga cloud-based environments. Sa kabila nito, ang cybersecurity sector ay nagpapatupad din ng blockchain technology para magkaroon ng enhanced security protocols lalo na sa mga transaction at pagpapatupad ng smart contracts. Gayun din, ang decentralization na dala ng blockchain ay nakakatulong upang masecure ang data at upang maiwasan ang fraud. Number 20, autonomous vehicles. Ang autonomous vehicles ay kilala rin bilang self-driving cars. Ang mga ito ay pinapatakbo ng mga advanced system ng computer, sensor at artificial intelligence na nagbibigay daan sa mga sasakyan upang makita nila ang kanilang paligid. Samantala, ang mga sensor tulad ng LiDAR, radar at mga kamera ay mahalaga sa pagpapatakbo ng mga autonomous vehicles dahil ang mga ito ang siyang nagde-determine ng distansya mula sa iba pang mga sasakyan, mga hadlang at maging ng mga road conditions. Ang artificial intelligence at machine learning algorithms ay ginagamit din upang i-process ang mga information, mag-analyze ng mga pattern at magpatupad ng mga ligtas na driving maneuvers. Dahil na rin dito, ang mga autonomous vehicle ay inaasahang magdudulot ng malaking pagbabago pagdating sa transportation. Gayun din, ang mga ito ay maaaring magpababa sa bilang ng mga aksidente sa kalsada na kung saan ang mga ito ay kadalasang dahil sa walang ingat na pagmamaneho ng mga tao.